Kaagapan nyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Anong kaagap? Ako nag-iimbestiga. Ako ang aking komite. Siya, nagpahayag siya ng sana ay magtagumpay ka. O ano masama doon? Kapag nagtagumpay ako, edi komite ko ito eh. Mandate nyo yan eh. Mandato ko ito eh. Ngayon ang Pangulo, kung gusto nilang mag-imbestiga, parallel. Wala akong makita ang problema doon. Anak ka ng presidente, kapatid ka ng VP, mayor at congressman, pero kailangan mo magbenta ng deodorant sa TikTok with matching actual application of deodorant sa kilikili mo because sayang ang pera para may pambili ka ng luho. Samantalang ang anak ng mga congressman lang na kung sino-sino nag-aaral abroad sa Europe at Switzerland at walang alam sa buhay, akala hardworking lang ang kanilang mga magulang. I would like to understand this. Ayan nga no mga ka-update, mukhang nasaktan talaga itong si Benny Boy Dila sa naging pahayag nga ni Miss Kipichu na congressman, yung mga anak ng congressman ang nakikinabang sa pera ng bayan na ninanakaw ng kanilang alam nyo na ho. Diba? Samantalang si Kitty Duterte, mga ka-update, nagtitinda ng Rexona deodorant sa TikTok para may pangsariling gastos. Yan po ang pinagkaiba ng anak ng former president sa mga magnanakaw na kurap na politiko. Ayun nga ho mga ka-update, rekta na ho tayo dito. Ipinapakita ho ni Senator Kong Dante Marcoleta na wala ho siyang pakialam sa pamumulitika o pamumulitiko ng mga ibang tao. Kasi dito mga ka-update, inamin niya naman ho talaga na hindi ho siya Duterte Black. Dito pinapakita ho niyang bias ho siya na wala siyang kinakampihan. Kasi dito mga ka-update, marami hong netizen, mga ating kababayan, ang pumupuna dito kay Senator Marcoleta kung bakit halos Duterte ang kanyang sinusuportahan. Dito sa ating pag-uusapan, ipapakita lang ho ni Kong Dante Marcoleta na ayos ho sa kanya kung iimbestigahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang flood control projects. Sinabi ho niya kasi dito mga kabit na wala namang problema kahit na imbestigahan ni Kong Dante Marcoleta ngayon ang anomalya dyan sa flood control, makikialam si Marcos Jr. Wala naman daw hong problema doon. Diba? Wala naman daw hong problema sa mga gagawing hakbang ni BBM para tugunan din ng pansin ang mga nawawalang kaban ng bayan, mga nawawalang pera o pondo. Kaya mga ka-update, pinapakita ho talaga ni Kong Dante Marcoleta na hindi ho siya sa Duterte naglilingkod, kundi sa taong bayan. Yan po ang sampal ng katotohanan, di ba? At least mga ka-update, ipinapakita ni Senator Marcoleta na hindi lang sa Duterte ang focus niya, kundi talaga ang pagtatrabaho bilang senador. Ang pagtatrabaho sa kanyang bayan, di ba? Yan po ang dapat tularan ng mga ating senador, ng mga kongresista, gobernador, lahat ho ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi lang yan ang ating pag-uusapan, mga ka-update. Ito nga po kasing si Benny Abante, mga ka-update, mukhang nasaktan nga dito o nasampal ng katotohanan kay Kifichu. Kasi noong nakaraan pa mga ka-update, isiniwalat nga naman kasi yung mga anomalya, yung mga anak ng congressman, mga pamangkin nila, gumagastos ho ng mga mamahalin, mga libo-libo, milyon-milyon para lamang sa isang bagay. Tapos kasi mga ka-update, ipinakita ho dito na si Kitty Duterte na kahit na anong punaho nila, hindi ho sila pinapansin ni Kitty Duterte sa mga pambabasyo nila. Pinakita ho ng isang Kitty Duterte na anak ng former president na nagtatrabaho po siya. Diba? Kasi dito mga kabit, ang pinaka-issue ho dito, isinawalat ni Benny Abante na bakit yung mga congressman daw o ang anak ng mga congressman gumagastos daw ng ganyan, nagpapasarap sa buhay, pumunta ng ibang bansa, kaya mukhang nasampal ho siya ng katotohanan. Dahil ngayon, lumabas yung flood control project, yung mga ghost project, yung mga milyon-milyon, mga bilyon-bilyong nawawalang pondo, nabubulsa pala ng mga kongresista. Diba? Sampal ho yan
kay Benny Boy Dila. Pahiya ho siya. Hindi lang kay Kipichu, kundi sa taong bayan. Ipinakita ho dito sa ating video mga kabdit na may katotohanan ang sinasabi ni Madam Kipichu na ito ngang si Kitty ay nagtatrabaho at ang mga anak ng congressman ginagastos ang mga ninakaw na pera. Kaya simulan na ho na. Nakaharap siya. Yan. Kung hindi pa kayo maniniwala. Nung araw at oras. Sige nga, magsalita kayo ngayon. Hindi nyo man lang kami natawagan ni Nelson Sen para may saksing buhay na magpapatotoo na ganap nga yung usapan na yon. Mas mabuti ba yung ganito? Sen, na kaagapay nyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Anong kaagap? Ako nag-iimbestiga. Ako ang aking komite. Siya, nagpahayag siya ng sana ay magtagumpay ka. O ano masama doon? Kapag nagtagumpay ako, magtatagumpay ang taong bayan. Hindi ba? Para sa taong bayan ito. Sa bagay, binuksan niya yung isumbong sa Pangulo eh. Dahil ako yung committee ko ito eh. Mandate niyo yan eh. Mandato ko ito eh. Ngayon ang Pangulo, kung gusto nilang mag-imbestiga, parallel. Wala akong makita ang problema doon. O di ba mga kabdit, wala naman pong problema kay Kong Dante Marcoleta kung mag-imbestiga pa itong administrasyon ni Marcos Jr. Di ba? Hindi ho niya ipinapakita na may pagkakabayas ho siya sa mga kanya sinusuportahan. Kasi nga, nanalo na ho siyang senador. Kaya ang paglilingkod ho, diretso sa mga Pilipino. Hindi lamang sa pamilyang Duterte. Di ba? Ganyan po tayo kasaludo dito sa isang Senator Marcoleta. Pero sa akin niya nga binigay eh. Katunayan na siya'y sumusuporta, binigyan pa kayo ng USB. Yes. Iyon ang ano. Kaya ang tanong hindi naman yun lang. Kaya marami naman akong ibang mapagkukunan. Yes po. Pero para lang ipaintindi natin, bigyan ng diin na ang Pangulo ay sumusuporta sa aking ginagawa. In-instruct niya yung PMS. Ibigay mo sa kanya yung magagamit niya. Ayan, opo. Yes, Mr. President. Kagkatapos nung ibinigay sa akin yung USB. Ayun. Magsalita na yung gusto magsalita dyan. Kaya yun po. Sana po narinig din ni Auntie Claire. Huwag na po kayong kumontra. Alam din pala. Ay, nako. Meron tayong Vox Populi. Ito na. Aba, meron eh. Sang-ayon ka ba? Kayo po ang aming tinatanong. Sang-ayon ka ba na magtayo pa ng Independent People's Commission para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects? Sino nagpanungkalan nito? Si Kiko, tsaka si Soto. Tito Sen, ayun. Kung ang sagot niyo po ay, opo, sang-ayon ako dyan, letter A. Kung ang sagot niyo na, hindi po, hindi na kailangan yan. May blue ribbon na nga eh. B, hindi na po kailangan yan. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay ganito. Ang makikita niyo pong QR code sa inyong television screen, maging sa inyong mga social media account, itapat po ang camera ninyo at pwede na po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon. A or B ang sagot. Pagkatapos nyo pong mag-type, pindutin po yung submit button. Makukuha na po namin ang inyong mga reaksyon. Kung gusto naman ninyong mag-text sa pamamagitan po ng ating text hotline, ito po, 0916-500-3846. 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, ipakilagay po ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Live streaming. YouTube at Facebook, Net25 News and Information. Mapapakinggan din po kami sa mga provincial radio station. At dito po sa Mega Manila, DZEC 1062. Yung naunahan tayo, primero, ang nakauna, Brunei. Okay. Pangalawa, ang Singapore. Pababa. Hanggang ngayon ay Singapore na, siguro Brunei, Malaysia, Indonesia. At officially, last month, tinalo na tayo ng Vietnam. Ganun ba? Nung biyernes pinag-uusapan natin parang, di ba? Binalikan ko eh. So, tayo na pinakahuli. Di ba sinasabi ko, baka. Baka malagpasan na tayo ng Vietnam. Hindi, nalagpasan na tayo last month.
Ano ho ang factor dito kung ang pag-uusapan ay corruption sa pagbagsak ng ating kalagayan? Ang kauna-unahan ay yung corruption nga. Dahil sa corruption kasi... Nakakalungkot, ano? Paano susulong ang isang bansa na yung perang dapat na gamitin mo pang serbisyo sa kanyang mamamayan at lumaganap ang negosyo? Kasi kung walang corruption, makikita mo magtatribe ang negosyo. Pag malaki ang negosyo, maraming kita. Ayan nga ho, isa po sa pinakamalaking issue kasi sa ating bansa, ang corruption. Diba? Kung maganda nga naman ang negosyo natin tapos walang corruption, patuloy ang kita, maganda ang cash flow. Pero ngayon, tulad ngayon mga kabi, kaliwat kanan ho ang anomalya, ang mga nakawan dyan, lalo ho talagang lulubog ang ating bansa kasi hindi ho nade-develop ang Pilipinas. Hindi ho made-develop ang ating bayan kung patuloy ho ang nakawan sa bayan. Kung patuloy ho nagnanakaw ang mga nagtatrabaho din sa gobyerno, wala ho talagang asenso. Diba? Puro pang aagarabyado ang ginagawa ng mga politiko. Pag malaki ang kita, yayabong ang ekonomiya, mas malaking ekonomiya pag dinivide mo, kasi mas marami na tayong population kaysa ekonomiya natin, babagsak ang ating per capita GDP. Ayun. So, kailangan itaas mo yung ekonomiya. Paano tataas ang ekonomiya? Sinong gustong mag-invest dito sa bansa natin? Wala na. Sapagkat, puro corruption eh. O, yung ating infrastructure. O, ngayon, nakikita ngayon. Flood control, bagsak lahat. Sino pupunta rito? Makikita nila yung ating airport, ang mga kalsada, ang mga seaports natin. Yung turismo lang natin, nakita mo? Bagsak na bagsak tayo ngayon. Pinulitika na, yung promotion natin, pinakamataas na budget ng tourism, 1.2 billion. Merong isang year doon eh. Akalain mo bumagsak sa 200 million pagkatapos 2025, gagawin 100 million. 100 million na lamang. Yung polisiya. Pero di ba sa pagpapayabong po na ekonomiya ng ating bansa, ang isa sa pinakamalaking factor sana ay ang construction, paggawaing bayan para ang pera natin umiikot. Ang problema, sa pangyayari ito na napasok ng corruption, hindi lang naman kasi construction, bagamat ilalatag mo yung tamang infrastructure. Yung mga big ticket projects. Pagandahin mo yung road system mo. Pagandahin mo yung seaports. Pagandahin mo yung airport. Kasi yung kalakalan, tinitingnan kung paano mo i-move yung kalakal. Yung port mo, nakita mo naman yung ating pier. Pagka natambak na yung mga wala nang paglalagyan yun ng yung container. Yung mga container ban. So, yung papasok ngayon, alisin mo lang yung container buwan-buwan para makapasok yung barko para ganito paano nga yung sistema, pati yung framework at paraan kung paano nga yung pagdaloy ng negosyo, talagang nandun ang corruption. Meron kang Bureau of Customs na pinakakorrupt yata sa buong Asia. Hindi tayo magiging isang bansa na talagang kung pag-uusapan ay pangkabuhayan, ay lalakas kagaya ng ibang bansa ngayon. Pero sa tingin niyo ba, ikaw, Nelson, yung lawak na ng corruption sa atin, may chance pa ba? Sabihin, medyo... Paano natin sisimulan? Paano natin masisimulan? Kasi halos lahat na ng sangay, pati sektor, di ba? Pati media, may corruption kailangan lang magsama-sama ang mga Pilipino na kung makilala nila na ang problema natin talaga ay corruption, mag-isip-isip na tayo. Gumawa na tayo ng paraan. Pansarili, pangkomunidad, panggrupo, lahat. Kailangan magpasya tayo na siguro ay panahon na. Wag na tayo. Yung iiwanan nating generation. Ito ba ang gagawin? Nagkahuli-huli na tayo Malapit na tayong unahan ng Cambodia. Ang susunod na tatalo sa atin Cambodia. Tapos isip-isipin mo, pangalawa ka sa buong Asia. Ibig sabihin nun, Southeast Asia, #1 ka.
Pagkatapos mapupunta ka sa bandang ilalim, anong ginawa mo bilang isang bansa? Nakapatid Timor-Leste, lagpasan na tayo. Isip-isipin mo, 1965 din. Opo. Agricultural economy tayo. Mayaman ang ating lupa. Mayaman ang ating kabundukan, mga mineral, nandyan, karagatan natin. Yung ating populasyon, bata pero matalino. Nasa atin lahat ang mga factors para tayo ay pumalaot na isa sa pinakamalalaking ekonomiya. Ilang dekada lang iniwanan tayo ng Singapore, milya-milya. Naging tiger economy. Iniwanan tayo ng China, ng Taiwan, ng Singapore. Tayo ang nagpabaya sapagkat, ito nga, na-consume, nakain tayo ng corruption. Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, flood control. Ngayon lang nabuksan siguro dahil talagang nakita. Isip-isipin mo na 4 na taon lang. 2022, 23, 24. Ngayon, matatapos ang 25. 1.2 trillion ang ginugol. Ang ginugol sa flood control. Pero wala kang nakita. Dinaanan tayo ng baha. Nasaan ngayon yung pera na yun? Yun ang nakita. Yun ang bumulaga ngayon sa kaisipan ng ating mamamayan. Ito yung baha pala na ito, panggising lang sa atin. Kasi kung hindi bumaha... Baka ginising na nga tayo ngayon Oo nga, no. Pero ang ayaw ko ayaw ko lang, konti lang po, maraming hindi makapaniwala doon sa Ghost Project. Kasi parang sa dami daw po ng sistema na dinadaanan, parang imposible magkaroon ng Ghost Project kung susundan yung proseso. Yung proseso Wala daw po dapat nangyaring ganun, Sen kailangan makinig ka sa Lunes. Okay. Makinig ka sa Lunes. O sige po, hindi namin ipipreempt yung bagay na yan, Sen. Balikan ko yung punto ng corruption. Bakit tayo nagkakaroon ng corruption? Isa sa sanhi ay yung huminang mga institusyon natin. Halimbawa yung media is an institution. Tama po. Kapag ang media ay isang malakas, matatag na institusyon, nakabantay, meron siyang kakayahang bantayan ang bürokrasya. Di ba? Opo. Siyempre, may mangingimi dyan na gumawa ng mga katiwalian sapagkat naka-expose ka sa media. Pero kung yung nagbabantay, yung sentinel, siya mismo ang corrupt, makikita mo. Imbes na makatulong ka sa pagbabantay sa kaban ng bayan, pag-usapan natin, paano na-corrupt yung media in general? Nung ako'y nasa House of Representatives, nagtagal ako dyan, alam naman ninyo. Ang point of entry ko, 2004, nagtagal ako, umabot ako ng... Almost 16 years pala kayo dyan, Sen. Ngayon, sabi niya, Kong pa ako noon di ba? Mga member ng media. Kasi magkakakilala kami. Kilala ko sila. Araw-araw nandun talagang... Saka mga barkada din naman yung iba dyan. Baka gusto mo kanyang mag-PR ako sa'yo. Gawin mo akong PR. PR, public relations, parang gano'n. Bakit ka ako mag-PR? Member ka ng media. Pwede naman ako mag-double na Teka mo lang ako, parang hindi ka ako tama yun. Kasi kailangan susulat ka sang-ayon sa nakikita mo. Kailangan objective ka. Hindi kung naging PR mo ako, kahit na, halimbawa, kahit hindi ako gwapo, pag-gwapuhin mo ako, parang hindi tama yun. Hindi, parang digdag nakita yun Alam mo, corruption yung ganun Hindi kanya susulat ako sa'yo. O kaya, sige, ayaw mo ng PR, pero gusto mo yung ginawa mo ngayon, isulat ko ng ganito. May slant. May content, sabi niya. Undisclosed content. Para nakita mo yung iba, halos everyday, may isang paragraph, may dalawang paragraph, binabanggit. Mapasok. Boss, ganito yan Monthly lang naman meron kami. Alam mo, hindi ko pinatos yun kasi nga naman, out of 300. Hindi tama yun Sabi ko, merong ethical issue dito Merong ethical. Hindi mo na isusulat kung paano mo nakita Kung paano mo nakita mo, mali talaga. Isulat mo Pero dahil PR mo siya, hindi mo siya isusulat So, hindi mo nababantayan yung mali. Dapat ang PR mo ay bukod na tao talaga. Hindi siya mismo yung... Hindi yung media. Hindi yung journalist. Kasi journalist na sinasabi. Nakita mo yung bias nila. Kaya may kinikilingan.
Oh, sabi nila, hindi, basta yung gusto namin si ganito. So, kung wala kang PR, delikado ka sa kanila. Isa yon. Opo. Oh, yung mga institusyon natin, halimbawa, yung ating hudikatura, halimbawa. Justices, opo. Ang daming pressure sa kanila. Oh, sige, pag hindi nyo kami dinesisyonan ng gano'n, buti na lang yung ibang pagdidesisyon ngayon. Medyo matatag, katulad ng impeachment. Ayan, opo. Pero yung iba, kung minsan, may nasasabi pa rin sa kanila. Halimbawa, bakit po kaya yung petition namin na tungkol sa budget ng 2025, hindi pa nadi-dispose? Oo nga pala, no? Matatapos na yun sana. Bakit mo ako tinatanong sa akin, hindi pumunta ka sa Korte Suprema? Bakit kanya yung defunding ng PhilHealth? Medyo din yun parang may sablay doon. Wala pang Oo nga, hindi pa gumagalo yan. Bakit yung habeas corpus na petition nung Duterte, tama po. Bakit Wala pa. Mga bagay-bagay na dapat sana ang inaasahan ng taong bayan ay magkaroon ng mabilis na disposition para nag-guide ang pamahalaan sa kanyang dapat na gawin. Pag nagtagal ito, teka muna, baka pumasok yung mga ganito. Teka lang sa'yo, bago nyo tuloy yung bagay na yan, kami ni Nelson para hindi na po mag-PR sa inyo, papasok na natin tong commercial para naman meron kami para naman meron kami pabiling kape. Patuloy po kasi nagbibigay ng paalaala tungkol sa rabies ang Department of Health. Ayun sa kabila po ng mas mababang kaso kumpara nung nakaraang taon, pinapaalalahanan po ang publiko huwag maging kampante at pairalin po ang pag-iingat laban sa nakamamatay na rabies. Panoorin po natin ang paalaala ng DOH tungkol dito. Sen, bago nyo lang po tuloy yan, basa lang muna kami ng mga reaction may kinalaman sa ating Vox Populi. Bago mo basahin yan, Jen. Sige. Nagre-reklamo yung ginawa kong Vox Populi system Ganun ba? Apakadami. Oo, first time ko na-experience ito, apakadami. Nag-react ang ating mga kababayan? Oo, ang dami. Yung iba hindi na. Yung ating Vox Populi. Kaya iba hindi nakakapaso. Pero ang dami. Sige, simulan natin para... Sige po, ang ating tanong sana nakikinig yung tanggapan ni Senador Kiko Pangilinan, at saka ni Senador Tito Soto. Ang ating tanong ganito sangayon ka ba na magtayo pa ng Independent People's Commission para maimbestigahan ang anomalya sa flood control projects? B, hindi na po, pampagulo lang po yung investigasyon. Omar Magpayo, Pandacan, Manila. Hindi na po, tama na Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta. Janice Perez, Chim Xiao Chu, Kowloon, Hong Kong. B, hindi na kailangan, abangan na lang ang Blue Ribbon Committee. Feljun, Derit, Baliwag, Bulacan. Hindi na po, dyan naman po si Senador Marcoleta. Ray Cruz, Trece Martires, Cavite. B, hindi na po, panggulo lang para yan sa sariling interest nila. Lucius Hill, Iligan City. Hindi na, gugulo lang yan. Walang na yan. Andyan na si Senador Marcoleta. Abito Enriquez ng Hong Kong. B, hindi na kailangan. Kayang-kaya na ng Senador Marcoleta yan. Ako, lalo sila magtatampo sa inyo dito, Sen. Nedy Hiastro, Pasay City. Tama na po ang Blue Ribbon. Virgilio Cabangal ng Cotabato City. B, hindi na po kailangan. Nandyan na nga po ang Blue Ribbon Committee. Just Vlog ng La Union. Just, magandang hapon. Hindi na kasi aksiyala lang sa pera yan ang taong bayan. Marites Santos, Mesa, Arizona. B, hindi na po kayang-kaya ng Senador Dante yan. Steve Duklayan, Santa Rosa, Laguna. Hindi na po kailangan dagdag gastos lang ng pera ng bayan. Tama na po ang Blue Ribbon Committee ng Senado. Jester San Mateo, Jeddah, Saudi Arabia. B, hindi na. Blue Ribbon Committee lang ni San Marcoleta. Sapat na. Alex Imhada, Holy Spirit, Quezon City. Hindi po, dahil magpapagulo lang sila sa investigasyon ng Blue Ribbon. Roel Concepcion, Parañaque City. Ilan pa lamang po yan, ha? Lalong-lalo na po ng saganang mamamayan. Ito naman ang Salem, bringing comfort to Philippine homes for 50 durable years. Ayan po, Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayun, nako, baka magtampo itong mga nanonood sa atin, ha? Sa dami po ng gusto magpabate, baka itong kaya ko lang, ha? Opo. Pag-greet naman po, happy birthday kay Beng Jorge Palabasan.
Jorge ba o Beng George, Beng Jorge Palabasan, Halili Kondo, marami pong salamat. At ganun din po, kay Kuya Yuan sa Ligumba. Kuya Yuan, sabi niya, happy watching po lahat po ng Iyunlad cooperative members, sa lahat po ng masugid na nanonood sa Saganang Mamamayan. Regards po kay Sen Dante Marcoleta at sa lahat po na bumubuo ng Saganang Mamamayan. Salamat din pa ng marami, Nelson. Mukhang buhos na nakatutok ngayon sa atin sa YouTube at saka sa Facebook Live. Kahit saan ka pumunta. Yun na nga. Huwag nyo na rin po kalimutan para makatulong din sa amin. At kumita-kita naman po kami ni Nelson at hindi na po kami mag-PPR. Ipaki-like nyo na po yung submit button at saka yung subscribe. Yun. Kasi pagka dumami po at umabot tayo ng million, may pambili po kami ng matsakaw. Yun. I-like nyo na rin yung page ko. Nelson Lubao. At saka yung page ko po. Para diretso na. Opo, Jen Sobardiaga. Genesis Sobardiaga. Kuya Abet Malatet, mga taga-riyan daw po sa Finance, Housing at saka Centerville Extension, nakatutok po sa ating palatuntunan. Siyempre po, ang Karene Panuncilio. Karene, magandang hapon po sa inyo. At siyempre po, ang Kadong Dades ng Central. Salamat din po ng marami sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ayan. Bumabati rin sa inyo, Sen, si retired General James Brillantes. Meron pa nga siyang suggestion Ewan ko lang kung pa pwede ito. Saan na ba si Sir James ngayon? Ano na siya parang retired na. Ganun ba? Hindi na natin Sir James. Nalimutan mo na kami ni Nelson. Hindi na tayo kilala na. Oo nga, Papayad ho ba na total ang AFP at PNP, meron silang engineering brigade at magaling silang magtayo talagang dekalidad. Bahagi ng pag-aaral nila yan. Ang civil engineering sa PMA ay isa sa mga kurso nila yan. Pwede ba na may mga flood control ay ipaubayan na lang sa kanila para matibay, Sen? Sa tingin po ninyo? Pero siyempre, kukunti naman ng engineering batalyon nila. Hindi naman nila kaya lahat yun. Siguro yung mga minor siguro. Kasi meron din naman silang ibang gawain, hindi lang... Bagay. Hindi, ready comment ako si General James Brillantes. Sila na baka pwede maging DPWH Secretary. Sir James, kamusta po kayo? Tuloy natin. Yung may kinalaman doon sa corruption, Sen. Ano lang ang pwedeng magawa ng Blue Ribbon? Kasi baka sa laki ng problema na ilatag po natin, mayroon bang magagawa ang Blue Ribbon Committee para kahit papaano ay mabawas-bawasan, sabi nga, ma-moderate itong grid na ito, Sen? Kaya nga sa September, sa Lunes, makinig ka. Abangan natin. Akala mo malilin lang mo ako. Abangan. Baka nga naman Pinag-uusapan natin ano yung mga factors ng corruption. Sinabi natin kanina, mahina na pundasyon ng ating mga institusyon. Nagpahalimbawa na tayo. O kawalan ng transparency. Ayun, nakatago. Yung mga aksyon ng pamahalaan, nakatago. Walang nagmo-monitor. Yung corruption kasi pinasimulan ni Satanas yan Di ba? Ang corruption kasing tanda ng unang paglalang sa tao ba't Dan? Di ba? Nakurap agad si ano ba ang definition ng corruption? Akala ba nyo yung corruption pera lang ang hindi pinag-uusapan? Na po ito, yes po. Tama. Kapag ka na-infringe yung integrity ng isang tao, corruption yun Kamukha na isip-isipin mo kaganda-ganda na ng binigay na kapasyahan para doon sa dalawang taong unang nilalang. Nasa paraiso na po Ang ganda na ng kalagayan nila Nang dahil lamang sa sinubukan lang Kasi nga yung siguro hindi pa matatag yung kanilang disposisyon noon Subukan ko nga kanyang tuksuin itong mga ito. Napatukso ngayon. Kasi nga yung walang transparent wala pang monitoring noon Di ba? Yung walang sasaway. So silang dalawa lang Para kung nandun man lang, may nagsaway. Meron man lang sana At saka yung meron sana may mga regulasyon na may nakabantay. Huwag kang dyan. Huwag kang makikinig sa ganyan. Itong pakinggan mo. Wala pang media noon. Paano maninsan Pagka pumunta sa iyo, bubuyog, pwede mong pakinggan, halimbawa. Pero pagka-ahas, huwag ka makikinig. O sa mga kapatid, ahas lang yung... Ang bilis ng maahas di ba? Kung i-apply natin sa flood control projects, dapat merong mga regulasyon na makikita mo yon. Nasa September 1, sa Lunes sasabihin ko.
Ayun, yung mga regulasyon na yun. Oo, para yung transparency, kitang-kita. Kasi pag nakikita mo, nakabuyang yan sa mata ng publiko, hindi siya nga makagalaw ngayon. May nakabantay. Teka muna. Nakabantay pala si Marcoleta. Maano ka ngayon, may deterrent ngayon yan. Dapat ganun. Sa Lunes, isa sa abangan nyo kung paano natin sila tuturuan. Opo. Kung paano natin naayusin. Kasi yun lang di ba yung lang usapin ng yung ghost projects yung taong bayan hindi nila alam na meron palang proyekto kasi totally wala nakakaalam na si DE. Wala nga, pati nga yung kapitan hindi alam, hindi sinasabi sa mayor o sinabi ng gobernador ng Mindoro Oriental. Wala nga kung hindi man lang nila pinaalam sa amin. Akala namin naguhukay lang sila ng kung ano-ano dyan. Ngayon pala project na pala. Project pala yun. Anong malay namin? Akala namin naayos lang yung riprap. Hindi pala flood control. Paano magkakaroon ng flood control dito? Sabi ganun. Pati nga ata yung may-ari ng lisensya hindi rin niya alam na ginamit. Ghost project pala yung niya Ganun nga. Sapagkat tinatago nga, wala nga transparency. Pero kung nagbabantayan, alam mismo ng tao, pati tao nakikibantay na Yan, isa yan sa magiging paksain ng ating sa Lunes. Habang kinukunan natin sila ng input, ng sagot, sinasabihan, hindi ba dapat ito ganito? Yan. Para pa, hindi lang yung nagtatanong, pati yung paraan. Mula sa kanila din, isa-isang nalalaman ng tao, ganito pala dapat. Concentration of power, isa yan. Nako, opo. Isip-isipin mo, gobernador ka, yung anak mo, mayor ng 2 munisipyo. Yung asawa mo, congresswoman. Paano hindi mo makukurap? Wala na nag-check sa inyo Magkakakutsaba na Ito yung mga dapat na maiwasan. Nung isang araw, diniscuss natin, yung politika at saka negosyo. Nagkasama na. Kasama kasi rito, example ito. Negosyante ka. Huwag mo pakikialaman ng politika. Ang nangyari, negosyante ka, nagtayo ka pa ng political party. Ayun. Pagkatapos, ginrupo mo yung congressman. Bata ko kayo, Pagka merong nagpanukala ng legislation na medyo babangga sa interes ng aking negosyo, tumira kayo lahat. Parang lahat yan, yan ang corruption. Maganda yung negosyo, maganda yung panukala, kaya lang tatamaan yung negosyo niya. Nako, tao niya. Kasi member ng political party niya. Siya nagpanalo doon, halimbawa. Tama ba yun? Ang negosyo. Yung politika. Pag pinagsama mo yan, mababatbat ng corruption ang bansa mo. Pero sa iba dyan, medyo pinagandaan tawag. Lobbyist po ang tawag nila doon. Pareho lang yun. Ganun ba? Si Nelson, halimbawa, negosyante. Malaking negosyo, mga oligarchs ito Yan. Kaya, halimbawa, Nelson O. Lubao, yung O, oligarch. Yan, oligarch. Ang gagawin niya, paihiram niya yung executive niya. Pa-appoint niya ngayon na secretary ng ganito. Ayun. Hindi kayo na-influensyahan mo ngayon kasi ikaw ang may-ari ng... Totoo. Ikaw ang tagagawa ng kuryente. Pina-appoint mo yung bata mo para ikaw ang Department of Energy, ERC, ERC. Ikaw mo nagre-regulate ngayon ng rates ng distribution utilities. Di ngayon, puro para sa'yo. So, imbes na makinabang ang taong bayan, yung negosyo mo, pinakita. Hindi pwede yung gano'n. Another one, cultural acceptance. Ayan, matindi. Ito, medyo malalim na ito, sir. Talaga pong yan ang kalakaran Tanggap po yan. So parang tinatanggap na ba ng taong bayan ito? Yung lagay system? Nako. Pupunta ka sa boss, ka nang pumila. Ito SOP na Boss, ikaw ng LTO. Kailangan na walang ganito sana. Kaya lang, boss, yan po yung kalakaran. Standard na. Total naman po, barya-barya lang naman po yan Pero yan ngayon, dyan sa social fiber mo, dyan nauhulma. Yung ugaling ganyan. Kaya hindi na kanya. Kaya kahit binatikos mo, parang akala mo walang kabagay-bagay. Hindi, kalakaran yan LTO yan Bureau of Customs yan Di ba? Sabi nung iba, may kasabihan daw dyan ba't pa ako magpapakapagod, may gagawa namang iba, barya lang ang katapat. Di ba? Social acceptance. Social acceptance Sen, tama. Political patronage. Yan. Ayan, boss.
Akong bahala sa'yo, ha? Ito yung gagamitin mo para ikaw ay, dito ka, i-appoint kita na ganito. O, in-appoint mo chief PNP, halimbawa. Sa palagay mo ba, merito ang pinag-uusapan? Kaya nga merong CA, Commission on Appointments. Yan. Nabanggit na naman ang Commission on Appointments. Di ba? Medyo, yung sugat na nandun, baka maano na naman, di ba? Opo. Mabuhay na naman, Nagkita-kita kami uli, yung organization namin, Nung nagpasya yung walang pasok dahil may bagyo. Opo. Wala namang bagyong dumating, di ba? Wala. Pero nag-o-taking pala kayo doon, Pero pinag-report kami sapagkat constitutional, Kasi nakasulat sa constitution within 30 days. Obligado pala. Kaya kahit na bumabagyo, kinancel lahat ang mga gawain namin, yun lang, mag-organize ang CA para hindi kami makalabag sa saligang batas. Ito yung part ng Senate Sen. Hindi lang yun, pati yung yung buong komisyon nandun. So, yung 12 membro ng House, contingent, 12 rito, para ma-establish, para ma-create ang Commission on Appointments. So, yun pala ang nangyari doon. Kaya pala may nakita ko mga pictures na nag-oath-taking pala kayo. And ang tanging gawain niya ay para sa ganon, doon mo makikita na kaya ka hinirang ng Pangulo because ang pinag-usapan natin ay competence at saka merit. Hindi dahil kumpadre ka niya. Dapat wala yung political patronage. Yun ang sasala, yung CA. Ikaw ang tagasala dyan. Yun ang trabaho mo. Hindi kayo nagpunta dyan para gumawa ng batas. Hindi. Ito yung prinsipyo ng checks and balances. In-appoint ng presidente, ano ang balancing factor? Teka, kikilatisin namin yan. Yun ang gawain ng Commission on Appointments. Saan sa mga binanggit yung mga factors ng corruption? Alin dyan ang... parang ang dami, no? Alin dyan ang dapat na mauna ko? Kasi kung parang sa isang dyan, di ba? May pundasyon, Hindi, wala namang dapat mauna. Lahat i-address na dapat ma-address lahat. Alin dyan ang pinakamatinding dapat na ma-knock out? Lahat kinakailangan. Kasi pag naiingisan nandyan, nandun pa rin. Lahat ma-knock out. Nakikita ko kasi dito sa flood control project, nung ito ay mabunyag, parang parang... Dahil nga walang transparency, walang nagmo-monitor, di ba? Parang magandang simula ito. Ngayon, may nagyayabang. Babasahin mo yung dyaryo ngayon. Kaya lang, hindi ko na muna sasabihin ko sa Lunes. Anong yabang? Wala yung kaunting pahiging ba dyan? Makinig kayo. Puro ganyan, Lunes pa, alas 7 ng umaga. Ang sabi tuloy ni Carey Herrera Sen, ay binabati niya ang kanyang 3 anak na si Raymar, Jeff at Dandan. Bakit 3 lang ang binabati niya? 18 lahat yan. At iniimbitahan kayo, Sen, kung bukas ay libre kayo sa anniversary ng King's Empire. Sa kondisyon na ang batiin mo, 18, hindi 3. Carey, paki-texto yung Yung 15 pa. Tatlo yan Oo nga. Tatlo pala, di 15 pa kulang. Bakit ka mo 3 lang ang binabati mo, 18 lahat yan? Yung 15 pa, paki-text na lang. Pero, meron ba tayo nakuha ba natin? Yung bosses ng dating Chief PNP, may concern na rin siya ngayon para sa flood control. Si PNP Chief General Nicolas Torre. Ano sabi niya? Mamaya, iparinig natin, magbabasa lang tayo. Direct naka-ready ba yun? Meron siyang mensahe pero parang may pasaring Pupunta siya sa Blue Ribbon? Hindi ko lang alam. Mamaya, direct, basa lang kami ng mga reaction, ha? Sabi ng ating mga reactors, Senator Marcoleta na lang, mas tiwala ang taong bayan. Antonio Delfonso Legaspi, City Albay. Hindi na po. Tama na yung kay Senador Marcoleta na Blue Ribbon. Alfonso Jurado, Bambang, Santa Cruz, Maynila. Hindi na po kailangan. Respeto naman sa chairman ng Blue Ribbon Committee, Robert Cabral, North Point, Hong Kong. Hindi na po kasi mas naniniwala kami kay Senador Marcoleta. Mabuhay ka, Sen. Ruel Bilbao ng Dubai. No need. Let the Blue Ribbon Committee of Sen Marcoleta handle it. Mas may tiwala kami. J. Ramirez, Santa Rosa, Laguna. Hindi po kami sang-ayon. Mas may tiwala kami kay Sen Marcoleta kesa sa mga nakikisawsaw. GSP ng Cainta Rizal. Blue Ribbon Committee is suffice.
Junaldin Pumbaya, Marawi City. Patient. Oo. Hindi na po kailangan dahil may tiwala po ako kay Senador Marcoleta. Ray Hermosa, Salinas, Bambantarla. B. Hindi na po kailangan Rogelio Lucas, Bulacan. Naniniwala kami na ang Blue Ribbon Committee ang pinaka-credible at